Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic po ngayon for October 12, saan nagmula ang kaluluwa? Ang ating main concept po ngayon is about traducianism. At ang ating Bible verse po ay matatagpuan sa Psalm chapter 51 verse 5 na sinasabi po dito, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." So, madalas po nating marinig ang tanong na saan nga ba talaga nagmumula ang kaluluwa ng tao, at tayong mga human being. At sa ating pagninilay ngayong araw, pag-uusapan natin po yung konsepto ng traducianism. Ito po ay ang paniniwala na ang kaluluwa ng tao, kasama ng kanyang katawan, ay nagmumula sa kanyang mga magulang sa mismong sandali ng paglihi. Ibig sabihin, hindi lamang ang ating katawan ang minamana natin sa ating mga magulang, kundi pati na rin ang ating kaluluwa. So, ayon po sa paniniwalang ito, ang pagkatao natin, katawan at kaluluwa ay dumadaan po sa napaka-ordinaryong proseso ng paglilikha sa pamamagitan ng ating mga magulang, na pinaka-root po neto na nanggaling ay na nagsimula pa kay Adan. Kaya nga raw lahat tayo ay nagmamana ng makasalanang kalikasan. Kumbaga, mula pa kay Adan ay na-inherit na natin yung kanilang mga kasalanan dahil si Adan mismo ay nagkasala. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." So, kapag po ating iisipin po, ito ang nagpapaliwanag kung bakit kahit bagong silang pa lang ang isang bata, may likas na makasalanan na tayong kalikasan. Kumbaga na-inherit natin dun pa lang sa umpisa. Hindi po dahil gumawa na siya ng kasalanan, kundi dahil ito ay minana natin mula pa kay Adan. And you need Christ to become a new creation. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Dahil nga minanan natin ang makasalanang kalikasan, tanging si Kristo lamang ang daan upang tayo ay maging bagong nilalang. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today, at salamat po sa inyong pakikinig.